Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na nag-upload na ako dito sa Rocket PH sa mga gusto mag-avail ng mga ID template natin for Silhouette Studio or eto yung mga Rush ID. Pwede nyo na siyang i-avail dito sa Rocket PH at hindi lang ID template yung nakalagay doon, meron din for business cards, meron din pang rep magnet ng mga template na drag and drop na lang para hindi na kayo malilito sa mga sukat-sukat. Alam ko naman sa mga nagsisimula medyo mahirap yan. Pero sinasabi ko sa inyo, dito sa template natin, talagang goods na goods to, talagang personal na gamit ko to. At eto nga, ilalagay ko na lang sa description para makapag-avail kayo. Meron ng dalawang nag-avail ng template natin sa Rocket PH. Maraming salamat sa inyo mga tropa. Hindi kayo magsisisi sa pag-avail ninyo ng template na yan. And eto na nga yung content natin para sa ngayong araw na to. Medyo meron lang akong nakakalungkot na balita dahil tumaas na yung presyo ng ginagamit ko na alternative vinyl sticker dito sa ating printing business. Kung matatandaan ninyo or kung nakapollow kayo sa page ko, ina-upload ko or sinishare ko sa inyo sa newsfeed yung ating alternative sa iTech vinyl sticker dahil medyo tumataas siya. Pero sa ngayon, medyo bumaba yung iTech vinyl sticker dito sa PrintBiz na online store. At etong PrintBiz, pwede rin kayong magpunta dito sa Odeon Mall. Nandyan yung kanilang physical store kung hindi ako nagkakamali mga tropa. 179 pesos na siya. At mga tropa ko, etong vlogs natin, for price check muna tayo. Medyo late na kasi para meron lang tayong upload. Mga tropa, nakita ko yung PrintBiz yung parang ngayon na merong pinakamura na iTech vinyl sticker. Pero eto, to tell you honestly, lagi ako nag-a-avail dito. Hindi ko sisiraan tong shop na to. Pero anytime na bumibili ako dito sa PrintBiz na shop, siguro nasasaktuhan yung mga ina-avail ko dito, hindi pantay yung pagka A4 niya. Kumbaga minsan tabingi yung cut and minsan talaga medyo pangit yung adhesive niya. Pero mga tropa, may time naman na okay din. Parang siguro tsambahan siguro sa mga batches. And hindi ko alam, syempre hindi naman siguro din nila nakokontrol yung pag-produce niyan. Syempre buy and sell din naman yung mga yan, mga distributor. Ayun lang yung talagang pinakapangit na nakukuha ko kay iTech. Pero wala talaga akong masabi when it comes sa output niya. At mga tropa, personally ako, bumalik ako ngayon kay iTech. Talagang medyo loyal ako dito kay iTech eh. Alam nyo kung bakit? Kasi napakaganda ng output niya. Kumbaga wala pang mga sticker brand na available dito sa market sa Pilipinas yung kayang mag-achieve kung gaano kaganda yung output netong vinyl sticker ni iTech. And netong ang mga nakaraan, kung nakafollow kayo sa Facebook page natin or nagko-comment kayo dyan, shinare ko sa inyo yung nakikita ko na alternative dito sa ating iTech vinyl sticker. Eto nga yung premium vinyl sticker ni Yasen. Nung medyo bago-bagong labas to, around 140 pesos yung kanyang matte and 160 pesos naman yung kanyang glossy. Pero sa ngayon mga tropa, makikita ninyo 195 na siya and mas mahal na siya ngayon sa iTech. At makikita naman natin yung glossy niya ay 220 na. Ang laki ng tinaas niya. Hindi ko alam kung baka nanonood sa akin yung mga nagtitinda nito, no? Kasi ito nga yung ginawa kong alternative. And dito sa video na to, bibigyan ko din kayo ng mga pros and cons. To tell you honestly talaga, as in, napakaganda ng adhesive netong Yasen Premium Vinyl. Etong Premium Pearl Sticker. Wala akong masabi sa adhesive niya. And meron akong pinagdikitan, hindi ko na ata na vlog to, pero meron akong pinagdikitan somewhere out there dito sa location namin and sa motor ko. Talagang ang dikit niya, parang ilang months na siyang nakadikit dun sa motor ko. Hindi pa siya natitikwas, wala pang kahit anong nangyari. Siguro may 1 year na rin siguro yon. Hindi ko na masyado ma-figure out kung gaano katagal. Basta as in matagal na. Bibidyohan ko na lang kung saan ko siya dinikit sa motor ko. And wala talaga akong masabi when it comes sa adhesive niya. Ayun yung pros niya. Pero ang cons naman neto, sa ngayon, ayun na nga, medyo nagmahal na talaga. As in, nagmahal talaga siya. And ayun yung pinaka pangit sa kanya ngayon. Pero
50-50 naman siya when it comes sa output. Merong mga design na napakaganda sa kanya and meron ding mga design talaga na medyo maputla. Pero mga tropa, itong sinasabi ko na mga output, nakadepende to sa mga kakayahan ninyo or nakadepende sa mga mata nyo kung paano nyo siya ma-justify or paano nyo siya i-compare. Ako kasi medyo maarte yung mga mata ko, parang talaga nakikita ko yung medyo pagkakaiba niya or kung medyo maputla to si ganto. Pero minsan sumasablay din yung mata ko. Alam nyo naman, nobody's perfect naman eh. Pero ayun nga, medyo maputla siya, may mga design na hindi ko gusto. Ayun yung nakikita kong cons niya, kumbaga yung medyo pangit-pangit niya. Bukod dun sa medyo talagang nagmahal talaga siya. Dito kasi sa iTech natin, hindi talaga perfect yung adhesive neto eh. May mga batch talaga na ang hina ng adhesive niya, to tell you honestly talaga. Dun lang tayo sa totoo, wag natin i-hype yung mga sticker na available dito sa market natin. Yung adhesive niya talagang may time na ang hina, sobrang hina, biglang nawawala or biglang natatanggal kahit araw pa lang, kahit weeks pa lang, kahit isang buwan pa lang, may mga ganyan. And ang ayoko din dito, pinaka-ayoko dito, hindi pantay yung kanyang cut. Kumbaga yung pinaka A4 niya, minsan sobra ng ganyan. Yung mga, basta sa pagkakat, sobrang haba or minsan hindi naman sobrang haba na as in simpangit ng lumang coif vinyl. Kumbaga meron lang konting adjustment pero bearable. Pero ayun talaga yung pinakapangit kasi minsan sumasablay siya kung yung design mo ay circle. Kapag kinakat nyo na sa mga platter cutter ninyo dyan, kahit cameo or kung ano pa, basta mahirap siyang ikat or kung hindi ka sanay. Pero ako dahil nasanay na ako, nakuha ko na yung parang pinaka-spot niya. Kumbaga alam ko na yung gagawin ko na lapat dun sa cutting mat ko. Alam ko na yung spot doon na tatansyahin ko kung ilan yung i-adjust ko. Ayun lang talaga kaya bumalik ako dito when it comes sa output. Ako, mas maganda kasi yung output para sa akin eh. Yung adhesive, parang secondary na lang sa akin yan. And ayun, nag-alternative pa rin ako dito pagka nakikita ako na nagsisale to or bumaba siya sa 150, binibili ko pa rin siya. Pero kung mas mura to, bumabalik ako sa iTech. Ayun lang talaga yung ginagawa ko. Pero dun pa rin ako sa sinasabi ko palagi na kung merong mahal na sticker na magiging available dito sa Pilipinas, magpapalit talaga ako kung talagang makukuha yung perfect na adhesive na kagaya netong Yasen and perfect yung output na kagaya netong iTech. So far, etong dalawa medyo 50-50 sila para sa akin eh. Yun lang talaga ang napansin ko. Kung gusto nyong medyo malakas yung adhesive, go for Yasen na medyo pricey na. Kung gusto nyo na maganda yung output, dito kayo sa iTech kasi napakaganda nung coating niya. Talagang as in, good na good ako dito sa coating netong iTech. Pero nung mga nakaraan, di ba, binlags natin etong coif vinyl na bago. And eto yung na-experience ko sa kanya, hindi maganda yung kanyang shadow na output. Kumbaga may mga picture kayo or mga tao, yung mga subject ninyo or yung mga design ninyo, kagaya ng mga ganito, yung nakikita ninyo sa screen, meron siyang shadowing dito, 'di ba? Yung anino ng pinakatao, hindi niya nakukuha ng perfect. Sa susunod na vlogs natin, gagawa ako ng printout neto and ipapakita ko sa inyo kung ano yung pangit dito sa coif na bago. Eto hindi ko to na-justify or hindi ko naipakita sa inyo nung binlogs natin etong coif na bago. Napapangitan ako sa output niya when it comes sa mga shadow. Hindi niya talaga nakukuha. Medyo talagang kitang-kita mo yung pagkapangit eh. Pero may mga okay din naman. And sa coif, siguro yung binili kong coif na stocks ko dito, gagamitin ko na lang siya for product label. Kumbaga, yung mga customer ko kung medyo gusto ng mga budget gaming, siguro coif yung ibibigay ko sa kanila. Dito kasi sa printing shop ko or dito sa bahay lang namin, kasi totally wala naman talaga ang pwesto. Meron akong tinatawag na low cost na vinyl and yung premium kung tawagin na which is iTech yung ibinibigay ko. Kung meron kayong printing business, huwag niyong sabihin yung brand na ginagamit nyo kasi magkakaroon ng idea yung mga customer nyo eh. Gawin nyo lang low cost na printing or premium, yung mga ganyan, or photo sticker, yung mga ganyan, sabihin nyo, product label ko, photo sticker yung gamit ko, talagang okay. Pero kung gusto nyo ng mga premium sticker, meron tayong vinyl dito na premium quality, yung mga ganyang galawan ba, di ba? And nakikita nga natin dito kung gaano kamura etong coif vinyl na sticker na bago.
bago. Ayan, 144 pesos siya. And dati talaga etong binili sticker na premium ni Yasen, ganyan lang din yung presyo niyan. Sana hindi tumaas yung presyo nito. Ang pangit lang naman dito sa QWOF na to, yung shadowing niya. Ang pangit ng output niya doon. Sa adhesive naman, to tell you honestly, medyo meron tayong kamalasan na nangyari. Yung pinagdikitan ko na surface netong output ko dito sa QWOF, nawala. Kasi parang jeep yung pinagdikitan ko dito nawala yung jeep na yun, kaya hindi ko maipakita sa inyo. Siguro gagawa na lang ako ng panibagong pagdidikitan. Sa Tumblr na lang siguro ulit. And sa susunod na vlogs natin, meron tayong update naman dito sa iTech vinyl sticker na pinrint natin at idinikit natin sa Tumblr. Kung gaano siya kadikit, and 4 months na siyang nakadikit doon sa Tumblr ko. And lagi ko siyang hinuhugasan siguro kahit papano naman thrice a week kong nahuhugasan yung ating Tumblr, di ba? Sa totoo lang naman talaga, yung iba nga dyan, di hinuhugasan yung Tumblr For further explanation ko na lang etong QWOF vinyl sticker, pero so far standby tayo dito kasi gusto ko rin i-share sa inyo yung mga alternative. So far sa ngayon, ito yung balita ko sa Yasen Premium Sticker. Medyo nakakalungkot talaga. Tumaas na yung presyo niya. Nakita ko, napansin ko nung mga una-una, medyo nagiging 165 and ngayon 195 na yung kanyang matte. And sa iba na online store, nakikita ko 220 na rin Okay lang sana kung perfect din yung output niya. So far, medyo napuputlaan ako Pero kayo, itry nyo kung gusto niyo kasi okay para sa akin yung adhesive niya. Tsaka yung texture niya, para lang talaga siyang iTech. Yun yung pinakagusto ko. And dito naman sa QWOF, ang pangit kasi nung backing paper niya Para siyang Gagmax, kung naaalala niyo yung Gagmax na vinyl sticker, na ngayon White Tiger na yung kanilang brand. Nagme-message sa akin yung owner netong White Tiger vinyl sticker na sabi niya gusto niya akong parang siguro sponsoran ng sticker na to. Kaso medyo na-reject ko Kapag medyo ganun, baka medyo maging bias tayo no, sa totoo lang. And hiningian ko siya ng talent fee for vlogging. Siguro hindi niya nagustuhan. Mababa lang naman yung hiningi ko, around 2,000 lang. Kasi syempre, alam mo yon, talent is shit. Siguro bibili na lang ako neto para ma-try natin kasi naghahanap pa rin talaga ako ng medyo, or talagang naghahanap talaga tayo ng alternative na medyo, alam mo yun, medyo updated or mag-upgrade man lang tayo sa mga sticker. Pero kung hindi na kayo makapag-antay, itry nyo na etong White Tiger vinyl sticker. Ilalagay ko na lang sa description. So far, ang dami ng nakakasubok neto. Nagkaroon kasi ng hyping. May nagtry na isang vlogger dito sa YouTube channel netong White Tiger. Pero ang daming nagiging feedback or nagme-message sa akin na iba daw yung quality na ibinigay dun sa vlogger na vinyl sticker. Kaya yung mga nag-avail ng vinyl sticker na to na nagme-message sa akin, pangit daw yung nakuha nila na batch dahil luma, and inamin nung owner neto na luma pa nga yung ibinibigay nila and pinaubos na. Hindi ko lang alam kung same quality na ngayon yung binigay ng owner neto dun sa vlogger na nag-vlog and etong binibenta niya ngayon. Sana same quality na yung mga binibigay niya na sticker sa mga customers niya, and itatry na natin to. Bibili na lang ako siguro ngayon. Antayin nyo na lang siguro mga 1 week para ma-vlog natin at ma-testing natin kasi medyo marami pa akong mga pendings. And hindi lang naman printing channel yung meron tayo. Meron din ako mga food trip vlog May nagpapablog kasi sa akin ngayon sa food trip. Gusto kasing magpa-market nung tropa ko na restaurant. Itry ko daw yung kanilang mga food trip doon. Meron nga tayong mga food trip vlogs. So, ayun. Inuulit ko, eto lang yung update ko sa ngayon so far. Antayin nyo na lang siguro yung feedback ko talaga dito sa QWOF. So far, ayun pa lang sa shadow, 'di ba? And hopefully, maganda tong White Tiger, itry nyo na lang. Lahat ng mga nabanggit ko na vinyl sticker, ilalagay ko sa description para makapag-avail kayo. Again, sa mga nagtatanong, bumalik ako sa iTech vinyl sticker dahil minsan, syempre, around 200 or eto nga, 179. Maglalagay din ako ng kung saan na ako bumibili. Pwede nyong itry dito sa Printbeast, pero kagaya ng sinabi ko, minsan hindi pantay yung kanyang cut. Yung siguro na-avail nila na batch medyo sablay. And
Doon kasi sa mismong parang iTech na store, ang mahal eh. Sobrang mahal doon. Bukod dito sa mga ibang distributor, medyo mura-mura. Doon sa iTech mismo, medyo mahal. Syempre, nagbi-business tayo. Kailangan alam natin kung saan bibili ng mura pero quality, at huwag kayong magpapautos sa mga overpriced na mga manggugoyo somewhere out there. Kailangan pag may business kayo, alam nyo kung saan talaga mismo bibili. Hindi yung porkit sikat si Poncio Pilato na to, doon kayo mag-a-avail. Nakakalain nyo, doon lang makakabili ng mura or ng pinaka-original. Yung pala, inuuto lang kayo. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga vinyl sticker na available dito sa market. iTech Vinyl, Yasen Premium, nag-alternate ako dyan. Ayun lang. Pero siguro, hindi na ako masyado bibili ngayon na ito ng Yasen Premium unless bumababa siya ng presyo. Like, share, and subscribe. Message lang kayo kung gusto niyo mag-avail ng mga templates for one-time payment or mga Canva Pro. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Kitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili